Tinalakay muli sa Kamara ang mga hakbang na maaaring gawin upang hindi raw total ban ang ipatupad sa online gambling. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy. Cheryl, sa isinagawang organizational meeting ng House Games and Amusement Committee, sinabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na nananatiling illegal gambling sites ang pinakamalaking kalaban. Sa iprinesentang datos ng PAGCOR, 8,000 sa 12,000 illegal sites ang kanilang na-down sa tulong ng Department of Information and Communications Technology. Aabot na rin sa 130 million pesos ang halaga ng mga na-void na winnings ng PAGCOR. Bagaman ganito ang sitwasyon, sabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, marami pa ring mga Pilipino ang nalululong dito. Ang nakakaalarma pa, karamihan sa mga ito ay nasa edad 18 to 21 years old at mistulang gumagamit ng mga peking identification card para makalaro. Pinapaalala ni Tenco na bawal dapat maglaro ang mga nasa edad 21 years old pababa. Hindi rin sila pumapayag na cryptocurrency at credit card payment ang magagamit sa pagsugal. Cheryl, sa ngayon ay patuloy pa rin ang diskusyon ng House Committee on Games and Amusement pati rin ng PAGCOR para nga malaman kung paano nga ba didiskartehan itong responsible gaming ng mga Pilipino. At dahil nga dyan, mungkahi na rin ng PAGCOR na magkaroon ng anti-illegal gambling programs. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.